Kasi andito yung mga youth sa harapan no? Sasabihin ko sana ang mga bata, ang mga dating bata. Ayan. At bumabalik sa pagkabata. Sige po, magdasal po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ipagkatiwala natin sa makainang pagkalinga ng ating mahal na ina, ang ating pagtitipon sa gabing ito at ang ating buhay pagsamba bilang isang parokya. Sabay-sabay nating dasalin, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Birhen, Ina ng Simbahan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Pakingitian ang katabi, pakisabi sa katabi, blessed ako, ikaw ang katabi ko ngayon. Yan. Rock Mark, sabihin sa katabi mo, yan, I love you. Yun. Talaga naman, no? Asa na si Sister Letty? Sister Letty. Ay, Sister Letty. Sino katabi mong walang katabi, no? Ayun, yung sa likod. Si Mrs. Brown, yan. Meron po tayong bagong ministry for AFAM. Yon. So ngayong gabi po ay atin pong pag-aaralan, pagninilayan. Ang layunin po nitong pag-aaral natin, nagsimula tayo sa misa, tapos ngayon po ay binyag at paglilibing sa yumaong Kristiyano, no? Sa susunod naman ay kumpisal at pagpapahid ng langis sa mga may sakit. No? Bakit tayo mayroon pong ganitong mga panayam para mas maging makahulugan sa atin yung mga pagdiriwang? No? At makikita nyo po, dahan-dahan po nating binabaybay yung lahat ng mga pagdiriwang sa buhay ng isang Kristiyano. No? Pansinin nyo po yung title na nilagay ko, From Womb to Tomb. Mula sa sinapupunan hanggang sa libingan. No? Hanggang sa libingan, hanggang sa nicho. No? Hanggang sa libingan. At makikita po natin, ito po'y tinuro ng Second Vatican Council na ang mga sakramento, ang pagdiriwang ng liturhiya, yung mga sacramentals. No? Kaya nga may mga 7 sakramento, meron din tayo, di ba, ginagawa natin, nagbabasbas ng bahay, nagbabasbas ng opisina, binabasbasan, pati calculator, no? Lahat binabasbasan ngayon. Kala mo naman ay magiging tama ang sagot kapag winisi ka ng tubig. No? Ang sabi ng Second Vatican Council sa atin, upang sa bawat yugto ng buhay natin ay kapiling natin ang misteryo Pascual ni Jesus. Ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ang magbibigay kahulugan sa bawat yugto ng buhay natin. At makikita natin kung bakit. Kasi nga sa binyag, inilapat yung buhay ng isang Kristiyano sa buhay ni Jesus. Ipapaliwanag ko yan mamaya. No? From womb to tomb. No? Tamang-tama din ang pag-uusapan po natin mula sinapupunan hanggang libingan. Pagkatapos ko po ay magsasalita po sandali si Doktora Pumanes para bago tayo dumating sa libingan, mapahaba-haba naman. No? Kaya po nandito si Doktora Pumanes. No? Tutulungan niya tayo yung mga may diabetes na at yung para po lahat ay maagapan kung merong early signs ng kidney disease. No, ito daw po yung si doktora na lang ang magpapaliwanag, baka mali ang paliwanag ko. No? Mapunta tayong lahat sa libingan. No? Kayo po ba, naglilista po ba kayo kapag
pumupunta kayo sa burol, yung, hindi kayo, kasi bunutan daw po yun eh, no? Pagka nilista nyo yung pangalan ninyo ay bunutan, no? Yan, Brother Lindon, no? Yan. So, bakit po tinawag na from womb to tomb, no? Mula sa binyag na sinapupunan ng simbahan, ang tawag po doon sa font, no, nakikita nyo kapag may binyag, no? Baptismal font, no? Ang tawag po doon ay the womb and the tomb of the church. Pinaliwanag ko po sa mga lektor nung linggo, dati ang binyag hindi lang yung binubuhusan ng ulo, no? Minsan po inimbitahan akong magbinyag sa isang simbahan, no? Pag binyag ko, nakilala ko yung pitsil tsaka yung palanggana, no? Yung pitsil, yun din yung ginamit na kanawa ng milon, pinamerienda sa akin, ano? Kaya pala pagbuhos ko, sabi ko, oy, bland yung bata. Siguro, ang nanay niya ay si Letty Brown, no? Yung pala ay hibla lang ng milon, no? Hindi naman pala bland yung bata, no? At nakilala ko rin yung palangganang ginamit, no? Yung palanggana, may mga parang mga puti-puting ano. Doon din pala nagkukula ng brief si Father, no? Biro niya nagiging anak ng Diyos yung mga bata doon dahil sa pitsil at palangganang yun, no? Kaya po napakahalaga na maintindihan natin, no? Bakit merong dapat marangal na baptismal font, no? Dati nga po ang font, baptismal font ay baptismal pool, no? Ito ay bibigyan na tayo ng larawan kung ano ang binyag, no? Ang pool ay parang swimming pool na para ding libingan, no? Kaya nga womb and tomb, no? Para ding libingan. At dati, natin ang mga chikiting natin, ano? Mga galing pa sa school, mga amoy Elmer's glue na, no? Dati, hindi lang basta binubuhusan ng tubig sa ulo, no? Ang binibinyagan ay lumulusong, lumulublob, umaahon sa tubig, no? Titingin muna sa kanluran, no? Sinong katabi mo siya, no? Titingin muna sa kanluran, no? Sa west. Bakit sa west? Kasi dito lumulubog ang araw, no? At yung paglubog ng araw ang nagdudulot ng dilim, no? Nagdudulot ng dilim. At anong gagawin ng isang bibinyagan na magiging Kristiyano? Dudura. Alam niyo po, ginagawa po ito ng Byzantine Church, ng Orthodox Church, sa binyag ng mga adult initiation, no? So, dudura sa dilim bilang tanda na itinatakwil nila si Satanas. Sa atin po, tinatanong na lang natin, sino dito yung Team Binyag, no? Team Binyag, ayan, no? Ay, tama si Sarah, Team Binyag ito, no? Team Binyag, no? Ililipat na kita sa Team Living. Ano yung sinasabi ko? Di ba ngayon tinatanong na lang, itinatakwil nyo ba si Satanas? No, naantok na si Koy-Koy, oh. Itinatakwil nyo ba si Satanas? No? Napansin nyo yung Team Binyag, di ba ang hina ng sagot minsan ng mga magulang at mga ninong at ninang, no? Ang lakas-lakas na ng boses naming mga pare, ang hina ng sagot nang hihinayang itakwil si Satanas, no? Nang hihinayang itakwil si Satanas, no? Dati po, dinuduraan at pagkatapos duraan, tatalikod. Nakaharap sa kanluran, tatalikod, haharap sa silangan. Tama ba yung tinuturo ko, no? Basta alam nyo, west, from the west, haharap sa east. No? Tatalikod sa kadiliman, haharap sa silangan. Bakit silangan? Kasi doon naman sumisikat ang araw. Doon naman sumisikat ang araw. At ito naman yung lugar ng liwanag. Kaya nga sabi ni San Ambrosio, pagharap ninyo sa silangan, titigan ninyo si Jesus. The rising of the sun, and Jesus is the sun that never sets. Yung araw, yung liwanag na hindi na lumulubog muli, no? Sapagkat siya'y tanglaw na
walang hanggan. No? At napakaganda po, no? Napakaganda po ng liturhiya, gumagamit ng mga simbolo, ng mga tanda, no? Para iparanas sa atin yung pagkilos ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos. No? Bago lumusong sa tubig, ano pong gagawin? Huhubarin yung lumang damit. Imagine niyo kung hanggang ngayon, gano'n, ano? Huhubarin yung lumang damit. Ang dami sigurong umate ng binyag, no? Bibinyagan si Irma, no? Bibinyagan si Irma, no? Pumunta tayo, no? Yan, no? So, Sister Glo natatawa. Huwag niyo na imaginein. So, sabi, parang gusot-gusot na yung damit mo. So, huhubarin yung lumang damit. Anong kahulugan ng paghuhubad ng lumang damit? Hinuhubad yung dating pagkatao. No? Dati po, kapag bibinyagan ka, kapag papasok ka doon sa mga naghahanda para binyagan, iiwan mo kung yung propesyon mo ay hindi ayon sa buhay Kristiyano. Kung magnanakaw ka, kung manloloko ka, kung may-ari ka ng bahay aliwan, ito yung mga halimbawa ng mga negosyo na hindi naayon sa buhay Kristiyano, sisiguraduhin iiwan mo muna yan. Kasi yan ay salungat sa pagsunod kay Jesus. No? So, huhubarin yung dating pagkatao at pagkahubad, ang gagawin po nung binibinyagan, lulusong, bababa dun sa pool, lulublob, tapos sa kabila ay aahon. Nakita niyo po yung na-imagine niyo, no? Parang pag nagsiswimming kayo, 'di ba? Yung iba naman paalang ang ginagano, no? Malamig, no? Hindi na magsiswimming, no? Lulusong, lulublob, aahon sa kabila. Ano pong ibig sabihin nun? Ito po yung pinakabuod ng kahulugan ng binyag, no? Na sa binyag, tayo ay namamatay, inililibing, at muling nabubuhay kasama ni Kristo. Kaya tamang-tama po, no? From womb to tomb. At mahalaga pong maintindihan natin ito, no? Mahalagang maintindihan natin ito na sa binyag, inilalapat yung buhay natin sa kwento ng buhay ni Jesus. Namamatay kasama ni Kristo, inililibing kasama ni Kristo, at muling nabubuhay kasama ni Kristo. Kaya nga po, yung sinagisag ng binyag, nagiging katuparan sa kamatayan. Sa kamatayan. Dahil sa kamatayan, sa binyag, di ba, tayo ay namamatay at inililibing. Nagiging katuparan sa kamatayan. Magandang gabi po, Madam. No? Yan. No? Ayan si Madam. No? May dala ka bang pasta para sa amin, Madam? No? Wala. No? Ayan. Hindi ko na bubukuhin kung bakit hindi ka nakatugtog nung Sunday. No? Hindi ko na sasabihin. No? Ano nga ba yung sinasabi ko? Ang dami kasing mga no? Pasikot-sikot. No? Asan na tayo? Siyan. Hindi mo rin ako naiintindihan kasi puro Aldrich ang iniisip mo eh. Yung nangyayari sa binyag, nagiging katuparan sa kamatayan. At alam din natin na sa kamatayan, hindi natatapos sa paglilibing kung hindi sa pagtatagumpay ng bagong buhay. No? At pareho po ito, makikita natin mamaya, parang yung pagtawid din ng mga Israelita sa dagat na pula. Naalala niyo po yon, di ba? Bakit ba sila tumawid sa dagat na pula? Hindi ba mga alipin sila sa Ehipsyo? Pinalaya sila ni Yahweh sa pamamagitan ng pamumuno ni Moises, di ba? Inaalipin sila ng paraon, kaya nung pinalaya sila, anong nangyari? Nahati yung dagat na pula, no? At sila ay tumawid, nakatawid sila, at sa kanilang pagtawid, naglakbay papunta sa lupang pangako,
sa lupang pangako. Ito pong nangyari sa mga Israelita, nangyayari sa binyag. Papaliwanag ko yan mamaya. At nangyayari din kapag ka namatay tayo. Tumatawid din tayo. Tumatawid din tayo at saan tayo pumapasok? Dun sa lupang pangako ng langit. Hindi ba ang ganda ng buhay Kristiyano? Hindi ka maliligaw. Mayroong direksyon. Nagsisimula sa binyag, hindi natatapos sa kamatayan, kung hindi, sabi nga natin, no, sino naman dito ang team living? Team living, yan, no, di ba? Sa paraiso, magkikitang muli tayo. Di ba? Magkikita-kita tayong muli sa piling ni Jesus. Diba? So maganda po, no? Tingnan natin po yung kwento ng buhay ng isang Kristiyano. At si Doktora Pumanis naman, mamaya ipapaliwanag niya, paano natin patatagalin bago tayo ilibing pare-pareho, no? Para maka-attend pa kayo ng iba pang mga conferences, no? So ipapaliwanag po ni Doc. Sige po, tingnan po natin. Magsimula po tayo sa binyag, no? Magsimula. Ang binyag, mayroong 4 na bahagi. Napakalaki po ng letra, no? Kitang-kita ninyo, no? Huwag kayong mag-alala, hindi nyo kailangang basahin, no? Kasi ginawa ko yan para sa Zoom talk, no? Zoom talk, kaya nasa harap lang yung screen, no? Bibigyan ko sana kayo lahat ng tablet para mabasa ninyo yun. Hindi ko lang naibaba, no? So, 4 po yan, no? Una, yung pambungad na bahagi, yung pagtanggap sa mga bata, the reception rite. Ikalawa, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ikatlo, yung liturhiya ng binyag. Ika-4, yung pangwakas na bahagi. No? So, first, the introductory rites. Second, the celebration of the Word. Third, the liturgy of the sacrament. And fourth, the concluding rites. No? Alam niyo po, sa orihinal na intensyon ng pagdiriwang ng sakramento at gagawin po natin ito, no? Pinaghahandaan lang natin. Yang 4 na bahaging yan, malalaman mo na lumilipat ka na sa susunod na bahagi, may prosesyon. Kaya makikita niyo yung kahalagahan ng mga bahagi. Alam niyo po ba na yung introductory rite, saan nagsisimula? Sa intention of the rite of baptism, sa pintuan. Kasi 'di ba ang binyag ang pintuan natin sa lahat ng mga sakramento. Ang binyag ang pintuan natin sa simbahan. Kaya napansin niyo rin po, may kahulugan po, maglalagay na po tayo uli yung sawsawan ng holy water, 'di ba? Hindi ba sa lahat ng simbahan nakalagay siya sa may pintuan kasi paalala siya ng binyag. Yun pong mga nakapunta na dito sa States, Sister Letty, no? Yung mga nakapunta na sa States, napansin ninyo, pagpasok ninyo sa pintuan ng simbahan, nandun yung baptismal pool o baptismal font. No? Doon ginagawa ang binyag. Sapagkat ito yung pintuan natin para makapasok tayo sa simbahan, para makapasok sa langit, para makapasok sa pamilya ng Diyos, no? Para makapasok sa ibang mga sakramento. Hindi natin pwedeng tanggapin yung ibang mga sakramento kung hindi tayo binyagan. No? At napakahalaga po ng pintuan kasi naguhudyat ito ng pagbabago, transition, from being not a member of the church to being a member of the church. Marami po yan. Sa kasal, ganun din. Di ba? Sinasara pa nga natin yung pintuan. No? Naalala ko po yung isang pare, nalimutan niya na nakalapel, di ba? Minsan di mo na nahahalata, nakalapel ka, no? Kaya yung mga mag-aasawa dito, no, huwag kayong malilate, no? Ang tagal ng bride, 1 hour late yung bride, no? 1 hour late. So, inip na sila. Si Father napaupo na sa pagod ng paghihintay. Pagbaba, sabi ni Father, napaganon si Father, no? Sabi niya, ang tagal-tagal nating hinintay, ang pangit-pangit naman.
Diyos ko, buti na lang hindi tayo lapel dito, no? Yung pintuan ay, it signifies transition from being outside the church to being a member of the church. No? Kaya po dyan tatanungin, no? Yung mga magulang, kung handa silang, yung mga tanong po mahalaga, no? Naririnig niyo po yun, di ba? Yung mga team binyag. Saan ba yung binyag dito? Ito. Pinatataas ko pa yung kamay ng mga magulang kasi napakahalaga po na ito po at hinihiling ng simbahan na tiyakin na yung mga magulang handa nilang palakihin yung kanilang mga anak na maging mabuting Kristiyano. Kasi pwede pong sabihin ng pare, hindi mo nabibinyagan kung walang magpapalaki sa bata para maging mabuting Kristiyano. Kapag ka yung mga magulang ay parehong hindi Katoliko, pwede pa rin. Kapag ka mayroong ninong o ninang na magsasabi, ako ang tutulong para lumaki ang bata na maging mabuting Kristiyano. Kaya mahalaga po yung sagot ng mga magulang at mga ninong at ninang. No? Ito po yung tanong, bilang mga magulang ng mga batang ito, nais ninyo bang tumanggap ng sakramento ng binyag upang... So, nais bang tumanggap ng sakramento ng binyag? Ikalawa naman, nalalaman nyo ba yung kalakip na kahilingan na ang pananagutan na hubugin ng inyong mga pabibinyagan sa diwa ni Kristo? So may pananagutan na hubugin na maging mabuting Kristiyano. At ganun din yung mga ninong at ninang na tuwangan yung mga magulang na hubugin yung kanilang mga inaanak. Ginagawa yan lahat dun sa pintuan ng simbahan. At pagkatapos po nung pagtatanong, napansin niyo ang binyag hindi nagsisimula sa sangalan ng Ama. Sapagkat yung tanda ng krus ay nangyayari kapag sinabi nung pare, ngayon ay kukrusan na natin yung noon ng bata. No? Ito po, hindi natin nakikita ito. No? Hindi natin nakikita yung... magkasama kami ni Father. Sabi ko, Father, first time ko ito ginawa. No? Tinawag kami doon sa barangay, andito ba Sister Tubet? No? Sa barangay ni Sister Tubet, sa harap nila, Brother Bobby ba yun, Father? No? Sa harap nila, Brother Bobby, no? Kaharap ng bahay nila, kamamatay pa lang nung mama. No? Alam niyo po, sabi po na sa unang pagkakataon na pupunta yung pare, kukrusan niya sa noo. Yung patay, bilang paalala ng binyag. Kaya uulitin, makikita niyo ito, maraming ginawa sa binyag, aalingaw-ngaw. Pinag-usapan namin yan, yung mga extraordinary ministers of Holy Communion for the sick. Yun pong, ang tawag viaticum, yun pong pag mamamatay ka na, bibigyan ka ng komunyon. No? Bago mo tanggapin yung komunyon, sasariwain mo yung pangako mo sa binyag. Babalikan, aalingaw-ngaw lahat ito. Papaliwanag ko mamaya. Aalingaw-ngaw lahat na ito. Kaya yung binyag ay napakahalaga. It will echo. It will be echoed in all the celebrations of our faith. No? So, anong gagawin po? Kukrusan sa noo. At maganda po, yun pong sinasabi nung pare, kapag kinrusan sa noo, yun yung kahulugan. Ayan. Sinasabi nung pare, the Christian community welcomes you with great joy. In its name, I claim you for Christ our Savior by the sign of the cross. Kaya mahalaga yung pagkukrus, dalawa yung kahulugan. No? Na yung mga bata, tinatanggap bilang bahagi ng simbahan sa pamamagitan ng krus. At yung mga bata, inaangkin natin para kay Kristo. We claim the child for Christ. Kaya nga po ito'y pagtatama. No? Napansin ninyo, may mga binyag na ang dami-daming ninong at ninang. No? Minsan 30, no?
Pagkatapos ng binyag, may bagong bahay na yung nakapagpatayo na ng bahay yung no. At minsan ang inaanyayahang maging ninong o ninang yung mga sikat, no? Yung mga sikat. Kapag meron yung artista, masaya tayo pag may politiko, no? Pero higit sa kanino man, inaangkin natin yung bata hindi para sa kahit sinong sikat na tao. Hindi sa kahit sinong artista na sikat, kahit na sinong politikong sikat, inaangkin natin siya para kay Kristo. Kaya nga ang ginagamit natin ay tanda ng krus. Tandaan niyo po yan. Lahat tayo inangkin para kay Kristo. Kaya nga, ito yung identity na we belong to Christ. Sabi ni San Pablo, Christi sumus. We belong to Christ. At pagkatapos pong krusan sa noo, papasok na. Papasok, no? Minsan maraming mga ninong at ninang, no? Dito po sa simbahan natin, mga 5-6 ang binyagan, punong-puno na ito, no? So, kung gagawin po natin, pwedeng yung nanay at tatay at yung bata ang nandun lang, no? Yung mga ninong at ninang dito na lang, iwan na lang sila. Sila yung mga nagkakasunugan ng buhok, no? Kasi pag hindi nag-iingat, amoy sunog na buhok kapag binyag, no? So, papasok, no? Mahalaga po yung procession. Kasi ang buhay ng isang kaya magte-30 years po tayo bilang parokya, ang napili po nating tema, pareho nung tema natin nung nag-pilgrimage tayo, Camino de Trinidad. Kasi yan naman yung katuturan ng buhay Kristiyano, lahat tayo peregrino. We are all pilgrims. Dito sa lupa, tayo ay pilgrims sapagkat, sabi din natin doon, yung mga team living dyan, sinasabi, bago natin siya ihatid sa huling hantungan, pagkukulan natin siya ng huling pamamaalam, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, at umasa tayong magkikita-kita tayong muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Napansin nyo kapag nagpapabless kayo, birthday ko po, tinatanong ko ulit, di ba, Kasi minsan nagkakabali-baliktad yung dasal namin, no? Minsan birthday, paalam sa iyo kapatid na pumanaw, mapasapiling ka naman ng poong may kapal, no? Mahirap naman yun, baka himatayin yung baka himatayin. No? So, papasok, maglalakbay, kasi ang buhay ng isang Kristiyano ay paglalakbay dito sa lupa, at ang dulo ng paglalakbay natin ay ang langit, na tunay nating tahanan, ang tunay nating bayan, no? Ang makalangit na Jerusalem. Tapos, pansinin ninyo, kaya yung pare pupunta sa lectern. Bakit sa ambo o lectern? Kasi ipapahayag ang salita ng Diyos. No? At sa lahat ng mga sakramento, may pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang tutulong sa atin na maintindihan kung ano yung sakramento. It is the Word of God that will help us understand the meaning of the sacrament. No? At sabi din ni San Pablo, ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig. Faith comes through hearing. At mahalaga po na sa paglapit natin sa sakramento, may pananampalataya. No? So yun po yung sa lahat, no? Sa lahat. Kaya napansin niyo, lahat, binyag, kumpil, kasal, misa, no, ordinasyon, lahat may salita ng Diyos. Kahit yung blessing, napansin ninyo, tricycle, parang akin yun Father Jenny, Father mamaya na po. malalaman nyo tuloy kung sino tumatawag sa akin, Mamaya ng Pangulo tatawag na, May bigas. So, yun po, Kaya kahit tricycle, motorsiklo, bisikleta, nagbibiroan nga yung mga pare, kapag ka daw bisikleta lang, bubulong-bulong lang daw yung tapos wiwisi ka ng gano'n, Pero kapag mamahaling kotse, may insenso pa, may kandila pa, May paborito, May paborito. Hindi.
Lahat yan may pagpapahayag ng salita ng Diyos, kahit maikli lang. No? Kasi yung salita ng Diyos din ang nagbabasbas. No? So, pagpapahayag ng salita ng Diyos. No? Pupunta na tayo dun sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tapos po, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, meron pong may panalangin ng bayan. No? May panalangin ng bayan. At meron pong tinatawag na Litany of the Saints. No? Litany, yan usually na-omit natin yan. No? Pero kahit maikli lang, may Litany of the Saints. At ang recommendation sa atin, kung halimbawa yung pangalan ng bibinyagan ay Chodoro. Ay, hindi, ikaw ba si Chodoro? Oo. Ha? Teo, galing kay Chodoro, di ba? Meron ba San Chodoro? Meron ba San? Wala yatang San. Sino ba ang pangalan dito? Pangalan ng santo? San Paulo, no? Paulo. San Paulo NC. San Paulo, no? So, kapag kayong pangalan ng bibinyagan, kasi di ba nakagis na natin na bigyan ng Christian name, isasali dun sa Litany of the Saints, no? Isasali dun sa Litany of the Saints, no? Para bigyan tayo ng larawan na yung simbahan dito sa lupa ay simbahang naglalakbay. At tuwing tayo ay nagdiriwang ng liturhiya dito sa lupa, kapiling natin, no? Ang pagdiriwang ng pagpupuri ng mga anghel at mga banal sa langit. Kaya nga, di ba, napansin nyo, bakit ang choir natin sinisikap na maging maganda ang pag-awit? 'Di ba, Sister Irene, no? Talagang napakahigpit niyan, dapat nasa tono, no? Nung isang beses nagagalit siya, wala sa tono sa practice, no? Dumadaan ako doon, no? Nagtago talaga ako, baka sa akin bumaling yung galit no? Nandito siya, hindi niya ako nakikitang papasok, no? Nagmamadali akong pumanik, no? Palpitation ako, no? Talagang sinisikap na maging maganda yung pag-awit. Nakangiti lang yung mga choir mo, no? Nakakalat sila, no? Hindi naman siya masyadong mahigpit, no? Nakikita lang sa kilay, no? Ang galit niya, no? Bakit yung mga servers natin, no? Sinisikap na maging maayos ang pagkilos. Ang mga lektor natin, no? Sinisikap na maging maayos ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang ating mga greeters and collectors, maayos ang, di ba meron pa yan? Tapos, kapag ayaw magbigay, gaganon, di ba? No? Yung mga nagtutulog-tulugan, no? Di ba? Di ba pagka, napansin ko na, no? Kapag ka pala may problema ka sa pagtulog, tumawag ka ng kolektora. Kasi pag napalapit ang kolektora, may inaantok, no? Yung pag nakita, ayan na, kolektora. Magdadasal na, no? Bakit natin inaayos lahat, maayos ang pagkilos? Kasi sabi sa atin ng Second Vatican Council, ang liturhiya sa lupa ay patikim ng liturhiya sa langit. It is a foretaste of the heavenly liturgy. At alam niyo po, as a foretaste, hindi lang basta yung patikim na natatapos sa patikim, karugtong. Nakikiisa tayo. Kasi pagpunta natin sa langit, walang hanggang pagpupuri. Kaya yung choir, no, pagbutihin nyo talaga, hanggang sa langit, kakanta tayong lahat, no? Hindi ko lang alam kung ano instrumento sa langit, no? Palagay ko walang instrumento na, no? Yung ating mga tinig ang pinakamagandang instrumento ng pagpupuri sa Diyos, no? Kaya merong Litany of the Saints. Kapiling natin ng mga banal ang simbahan sa langit, kapiling natin sa ating mga panalangin, no? So, celebration of God's word, no? Sana. Ayaw nang sumunod sa akin. Ayan. Okay. And then,
Pupunta na po tayo dun sa pagdiriwang ng binyag. No? Pagdiriwang ng binyag. No? Ano po ang nangyayari sa pagdiriwang ng binyag? Ang una ay yung pagbabasbas ng tubig. No? Yung pagbabasbas ng tubig. Alam niyo po, napakaganda sa liturhiya yung nagkalat na yung mga libro. No? Sa liturhiya, yung pong sakramento ipinapaliwanag nung mga panalangin. At yung mga binabanggit ng pari at ng mga ministro sa binyag. No? Andito ba yung... Ito, napakagaling ni Gerald. Ito, Gerald, ito na yan. No? Yan, no? Tingnan niyo po, no? Ipinapaliwanag sa atin, na ipaliwanag ko to dun sa mga lektor, no? Nung pinahapyawang ko na, no? Na ang tawag po typology. Mayroong nangyari sa lumang tipan, mayroong nangyari sa bagong tipan, at lahat ng ito nakaturo kay Kristo, at ang lahat ng ito nagiging ngayon sa mga sakramento. Tingnan niyo po halimbawa, no? Naglagay po ako ng picture dyan. No? Ayan. Tingnan niyo po yung mga ginamit na mga larawan. No? Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang tubig ay maging tagapagpahayag ng iyong pagpapala. Ipinamalas mo ito sa amin noong lalangin mo ang tubig na sagisag ng pambinyag na tubig. So, ang unang larawan ng tubig ng binyag ay yung tubig noong nilikha ng Diyos ang mundo. The Spirit hovered over the waters of creation. No? The Spirit hovered over the waters of creation. At anong nangyayari? Yan din ang nangyayari kapag binyag. Napansin niyo po, kapag nagbabasbas ng tubig ang pare, anong ginagawa ng pare dun sa tubig? Iniinom? Hindi. No? Di wala nang anong ginagawa? Ano, Riley? Ayan, sige, ano nakikita? Ini-scoop. Ini-scoop or ini-scoop lang ba? Bago i-scoop, yung pagka may dasal, anong ginagawa ng pare? Tama, mukhang yun ang kingin niya. Ini-scoop kasi kinakawkaw, no? Ginagalaw. Para po yung tubig maging buhay na tubig, living water. And ang tawag po dyan ay epicletic gesture. Ano po yung epicletic gesture? Yung pagpanaog ng Espiritu Santo. Kaya nga yung tubig, sa tubig, pumapanaog ang Espiritu Santo. Kaya yung binyag, nagiging binyag sa tubig at Espiritu Santo. Makikita niyo po yung mga pare, ginaganon o kaya kinakawkaw, no? Bilang tanda na pumapanaog ang Espiritu Santo at ang Espiritu Santo nagbibigay buhay. Di ba dinadasal natin yan sa creed? The Lord, the giver of, I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life. Nagbibigay buhay. So yan yung una, no? Di ba yan, nung nilikha din tayo ng Diyos, kaya tayo nagkabuhay, di ba putik? Putik tayo, di ba? Paano nagkabuhay ang tao? Anong ginawa ng Diyos sa tao? Di ba putik? No? Halimbawa si Koy-Koy, nung nilikha, no? Paano nagkaroon ng buhay si Koy-Koy? Anong ginawa nun? Hiningahan, no? Hiningahan, no? Kapag ka daw, yung hininga, no, ang tawag doon ay ruwa. Ruwa. No? Ruwa. No? Kapag ka mabuting espiritu, banal na espiritu ang tawag, ruwa. Kapag masamang espiritu, anong tawag? Bruha. Bruha. No? Bruha. No? Ikalawa, tignan niyo po, no? Noong ipinahintulot mo ang malaking baha na tumapos sa kasamaan at nagpasimula sa kabutihan. Kaninong baha po yan? Naalala niyo po? Kay Noah. No? Kay Noah. Bakit po nagkaroon ng baha? Para matapos yung kasamaan at magpasimula ng bagong henerasyon ng kabutihan. Ganyan din ang nangyayari sa binyag.
Kapag bininyagan tayo, tinatapos ang kasamaan at nagsisimula tayo sa bagong buhay ng kabutihan. No? So nakikita niyo na po, no, na yung nangyari sa lumang tipan, nangyari kay Kristo, nagiging ngayon sa mga sakramento ng simbahan. At yung ikatlo, sabi po dun sa panalangin, buti na lang hindi ganyan ang baha sa harap ng simbahan natin, no? At noong pinatawid mo sa karagatan at pinalaya sa pagkaalipin ng mga anak ni Abraham. Pag sinabing anak ni Abraham, yung mga Israelita. Mga Israelita. Ano pong nangyari dyan? Mula sa pagiging alipin, pinalaya sila, tumawid sa dagat na pula, at naglakbay para makapasok sa lupang pangako. So ano po nangyayari kapag kabinyag? Ganyan din po sa binyag. Anong nangyayari sa binyag? Pinalalaya tayo sa pagkaalipin. Saan tayo alipin? Kasalanan. Akala lang natin, kapag gumagawa tayo ng masama, nagiging malaya tayo. Kailan ba tayo ginawa ng Diyos na maging malayang manakit? Di ba, DJ? Masakit, no? Ang sabi nga ng mga matsakit, no? No. Hindi yan kalayaan. Ang paggawa ng masama ay pagiging alipin ng kasalanan. At sa pamamagitan ng binyag, pinalalaya tayo. At saan tayo tumatawid? Kung yung mga Israelita tumawid sa tubig ng dagat, tumawid tayo sa tubig ng binyag. Sa tubig ng binyag. At saan naman tayo maglalakbay? Maglalakbay tayo patungo sa lupang pangako ng langit. Kaya yung nangyari sa lumang tipan, nangyayari sa mga Kristiyano sa binyag. At marami pa po yung susunod. No? Gusto ko lang pong bigyan kayo ng idea kung ano po ang kahulugan ng binyag. No? Yan, tingnan niyo po. No? Sabi po dyan, the use of biblical types is meant to connect baptism with the history of salvation. Baptism is the fulfillment of what God had foreshadowed and foretold in ages past. Makikita niyo po na yung nangyari sa kasaysayan ng kaligtasan, nangyayari sa bawat isa sa atin sa binyag. Yan, pinaliwanag ko uli sa mga lektor. Naalala niyo po nung Easter Vigil, yung Easter Vigil, naalala nyo, maraming pagbasa. Tapos, di ba, gusto pa natin patayang ilaw. No? Patayang ilaw. Kapag kalinggo, 2 pagtulog lang yan. No? Unang pagtulog. Ikalawang pagtulog. Kapag Easter Vigil, patay pa ilaw, 9 na pagtulog. No? 9 na pagtulog. Tingnan niyo po yung nangyayari. No? Maganda po yung nangyayari. Babasahin yung parang review ng kasaysayan ng kaligtasan. Para saan po yan? Para sa lahat ng nagsisimba, pero lalong-lalo na dun sa mga inihahanda para binyagan. Kasi ano po nangyayari? Kapag bininyagan tayo, nagiging bahagi tayo ng kasaysayan ng kaligtasan. In baptism, we are incorporated into the history of salvation. Yung maliit nating kwento, nagiging bahagi ng kwento ng kaligtasan. Yun po yung napansin ninyo, may pagbasa, may salmo, may panalangin. Di ba tatayo tayong lahat, nakatulog na tayo ng mahaba, no? Pata sasabihin, magsitayo tayong lahat. Natatayo naman tayong lahat, di ba? Yung panalangin, ano yung sinasabi? Ama naming mapagmahal, ganito yung ginawa mo noon kay Moises, kay Abraham, kay Isaac, kay Noah. Ganito yung ginawa mo noon, gawin mo sa amin ngayon. Lalo na sa sakramento ng binyag. Ganyan po kapag Paskwa. Yung mga Hudyo, mayroon tinatawag na Passover meal. At yung pinakabata, ang pangalan ay Kuy-Kuy, no? Magtatanong, what makes this night different from all other nights? Magtatanong.
Tapos sasagot yung tatay. Babalikan yung Passover event. Alam niyo, naalala niyo po yung Passover? Ano po yung Passover event? 'Di ba? Doon sa mga plagues, papatayin lahat ng panganay. Paano nailigtas yung mga panganay? 'Di ba nilagyan ng dugo ng kordero? 'Di ba? Dugo ng kordero ipinahid doon sa pintuan, no? At lahat ng may dugo ng kordero, the angel of death will pass over the houses of the Israelites. Tatawiran, lalaktawan. Ikalawang pagtawid, yung pagtawid sa dagat na pula. Babalikan nila yon. Ang bawat Hudyo, mayroong obligasyon na ilagay ang sarili doon sa pangyayaring iyon. Yung nangyari matagal na, nagiging ngayon. Di ba ito din ang nangyayari sa salita ng Diyos, sa liturhiya? Yung nangyari matagal na, nagiging ngayon. Pagod na si Kian. No? Ang example ko dyan, yung mga misis. No? Tanungin natin si Awen. No? Awen. No? Tingnan natin. No? Nung pinakilala ka ni Bubot sa nanay at tatay niya, no? Paano ka pinakilala? Wala lang, hanggang ngayon di pa ako kilala eh. Paano ka pinakilala? Anong okasyon? Birthday niya po. Yun, birthday. No? Birthday. Alam niyo po si Bubot hanggang ngayon hindi pa siya nakakakita. Joke. Magtanong pa tayo. Sister Vicky, kayo po, paano kayo napakilala? Nung birthday din po. Oy, mahalaga la pala yung mga birthday. Di ba ganyan? Birthday. Ay si Mrs. Brown. Naipakilala ka ba sa mga magulang? Naipakilala ka sa mga magulang? O ano lang, picture. Patay na nung naging kayo. No. Patay na rin naman si Mr. Brown. No? Ano ang pangalan ni Mr. Brown? James Brown. Na? James Brown. No? Parang ano lang. No? Hindi ba, birthday, piyesta, family reunion. O, sige, balikan niyo po, no? Sister Irma, kayo din, ha? Ano ba, matagal na yon, no? Matagal na. Nung pinakilala kayo sa... Dalaga pa ba, Sister Irma? Biyuda na. Birthday din, no? Birthday, no? Hindi ba, anong ginawa niyo nung una kayong dumating dun sa bahay? Ay, Father. Si Father na po magpapatuloy ng talk. Anong ginawa niyo nung pumasok kayo sa bahay? Si Awen, pagpasok niya sa bahay, kumain ka agad ng embutido at morcon. Ganun ba ginawa niyo? No? Mahirap yung gayon kasi sasabihin nung magiging biyenan mo, iho, parang medyo masiba yata yung girlfriend mo. Hindi pa nagmamano, lumamon na sa kusina, no? Hindi, di ba? Anong gagawin mo? Magmamano, hahalik, tapos makikipagkwentuhan muna. Kahit nga gutom na gutom ka na, no? Makikipagkwentuhan. At yung kwentuhan naman dyan, paulit-ulit lang naman yung kwento. Bakit ba inuulit yung kwento? Para din dun sa bisita. Anong mararamdaman ni Awen? Sasabihin niya, ito pala yung kwento ng pamilyang to. Siguro tinatanggap na nila ako na maging bahagi ng pamilya nila kasi pinapaalam na nila sa akin yung kwento nila. Pansinin niyo sino yung mga pinakamahalagang mga tao sa buhay natin. Sila yung kasama sa mga kwentong naaalala natin. No? Kasama sa mga kwentong naaalala natin. No? At sasabihin ni Awen, isang araw, magiging bahagi din ako ng kwento ng pamilyang ito. At ganun po yung salita ng Diyos. Pinapaalala sa ating lahat na yung kwento natin na minsan malungkot, minsan mahirap, minsan masakit,
bahagi nung mas malaking kwento ng kasaysayan ng kaligtasan. We become part of the greater history of salvation. Kaya nga po, bago binyagan, yung mga bibinyagan, maririnig nila yung kwento ng kasaysayan ng kaligtasan dahil magiging bahagi sila nito. At yung nangyari noon, ang panalangin niya kung paano nagmahal ang Diyos, kung paano naging tapat ang Diyos noon, gagawin niya ngayon. Kaya pag nagdadasal tayo, panghawakan lang natin yung katapatan ng Diyos. Kasi ang Diyos natin, hindi paasa. Laging tapat. No? Laging tapat. No? So yan po. No? Tapos po, kaya po, pansinin ninyo, laging binabasbasan yung tubig para sa susunod na mangyayari. No? Tingnan niyo po, bukod po dun sa, yung susunod na mangyayari ay yung renunciation of sin and profession of faith. Pinaliwanag ko na kanina. No? Pinaliwanag ko na kanina. Itatakwil si Satanas, may nalimutan pala ako. No? Pag-ahon, di ba? Lumublob, lumusong, lumublob, aahon sa kabila. Pag-ahon, anong gagawin? Nakahubad. Bibigyan ng puting damit. Nagpagawa na po kami ng mga puting damit kasi madalas sombrerong puti na lang yung sinusuot ng mga bata. No? Si Sister Nancy, kay Sister Nancy sinukat. No? Yung mga maliliit na kapa. Ano nga pangalan ni Lola? Lola ano yan? Lola Ellie. Nelly. No, siya bang gumagawa ng gown nyo? Ano? Sister Glo. No? Yan, no? So, lalagyan na ng puting, susuotan ng puting damit. Anong kahulugan ng puting damit? Isinusuot niya na si Kristo. Clothing ourselves with Christ. No? Ngayon, tingnan po natin. No? Yung kapag binyag ng bata, sino ang sumasagot? Hindi kayang sumagot ng bata. Nakakatakot kapag sumasagot yung bata. No? Merong bininyagan na batang maliit, no? Natakot talaga ako kasi natututo pa lang siyang magsalita, no? Siya na yung sumagot, no? 7 years old yata siya, no? 7 years old, no? Sabi, itinatakwil mo. Opo, itinatakwil ko. Ganun siya, no? Tapos, tinatakwil mo ba si Satan? Opo, itinatakwil. Tapos pag sumasampalataya ka ba sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, itinatakwil ko. Patay. Ulit, no? Opo, delikado yan, no? Delikado yan, no? Yung mga bata hindi pa kayang sumagot, ang sasagot, mga magulang, mga ninong at ninang. At sa pagsagot, kakatawanin nila ang pananampalataya ng simbahan. Di ba pinapaliwanag ko yan, no? Kakatawanin ninyo ang pananampalataya ng simbahan. Yun yung pangunahing gagawin nila. Sila ang sasagot. No? Sila ang sasagot. Ikalawa, sasariwain din nila yung kanilang mga pangako nung sila ay bininyagan. Sapagkat tungkulin ng mga magulang at mga ninong at ninang na magbigay ng mabuting halimbawa ng katapatan sa mga pangako sa binyag. No? Yan. Tapos po, sige, aanahin ko na yan. No? Ngayon po, yung paglulublob, na ipaliwanag ko na. No? Dalawa po ang pwede po, paglulublob o ang tawag immersion. Diyan po galing din yung salitang binyag. Ibig sabihin ng binyag, inilublob. No? Inilublob. No? Meron pong panahon na yung bawat paglublob, sumasampalataya ka ba sa Diyos amang makapangyarihan sa blok. Tapos nakalimutan ng pare, may binibinyagan pala sa, no? Tanong na ng tanong, no? Tapos, pag sinabi, opo, sumasampalataya ako. Dapat umahon, no? Para sumagot, no? Tapos, sumasampalataya ka ba sa Diyos? Blok. Ang hahaba ng tanong, no? Kung Nicene Creed pa yung tanong, no? Hindi na nakahinga, no? The Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. No, hindi yung... Kaya po, pansinin ninyo, kapag ka Lent at Easter, yung shorter creed, ang tawag po, baptismal creed. Kasi dyan po galing yung mga tanong. Baptismal creed. No? So, tinatanong na yan,
kapag lumulublob sa tubig. No? At yun po yung, ito po yung ikalawang option ay buhusan. Yan, nagpabili na po ako ng kabibing ganon. No? Kabibing. Para hindi, ano nga tawag? Hindi kabibi yun sa atin. Anong tawag doon? Kapis. No? Yung kapis, no? Yung kahoy na kapis. Kabibi pa rin. Galing pa rin sa shell. No? Yan, no? Ayan, no? Yan. So, binubuhusan naman. No? Binubuhusan naman. No? Ngayon, tingnan naman po natin yung explanatory rites. No? Teka po muna. Bago natin makalimutan. Bakit tubig? Paano natin maipapaliwanag yung tubig ng binyag? Madali lang. Sabi ng Catechism of the Catholic Church, may baon. Sabi ng Catechism of the Catholic Church, paano mapapaliwanag? Sabi, through creation, kasi lahat ay nilikha ng Diyos. Ikalawa, through human culture. Ikatlo, through the Old Testament, nakita na natin, through the person of Christ. No? Yung ikalawa, human culture, anong ibig sabihin? Kung paano ito ginagamit ng tao. Halimbawa, ang tubig. Ha? Ayan, papabawiin kita, Teo. Tayo ka, Teo. Hindi ka dito. No? Para saan ba ang tubig? Saan natin ginagamit ang tubig? Yung ginawa mo o hindi mo ginawa bago ka pumunta dito? Ba't po ako, Der? Ano? Ba't po ako? Kala ko sumasagot sa anong ginagawa ng tubig sa buhay natin? Naliligo, Der. So panligo, no? Panligo, panlaba, no? Panghugas ng pinggan, ibig sabihin ang tubig ay nakakalinis. Ikalawa, ano pa? Sino may dala dyan na water, Meron ka? Ayan, no? Bakit ka umiinom siyan? Siyempre, kahit hindi ka uminom, tama na yung pag-ibig, nakakapawi ng uhaw yan. Hindi ko nasasabihin kung sino. No? Hindi ko sasabihin si Ninya yon. No? Para saan yung tubig? Para mawala po yung uhaw. Mawala yung uhaw at bukod sa mawala yung uhaw, nagpapanatili ng buhay. No? Nagpapanatili ng buhay. Pero merong ikatlong ginagawa ang tubig. Kapag may baha, anong nangyayari? Pumapatay. No? Ang tubig ay instrumento din ng kamatayan. Pansinin ninyo, nagbibigay buhay, nakakalinis, pumapatay. Ito din ang paliwanag sa tubig ng binyag. Una, sa pamamagitan ng binyag, binibigyan tayo ng buhay. Bagong buhay. Kasi nga nagiging mga anak tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus dun sa babaeng Samaritana, bibigyan kita ng tubig, pag ininom mo yan, hindi ka na muling mauuhaw. The life-giving waters of baptism. Ikalawa, sa pamamagitan ng tubig ng binyag, anong ginagawa? Pinapatawad tayo sa kasalanan. No? Pansinin niyo po, kapag kabata, kasalanan, anong kasalanang pinapatawad? Original sin. Pero kapag matanda na, anong pinapatawad? Di ba? Kapag ka po may bibinyagang matanda, hindi niya kailangang mangumpisal para maghanda sa binyag. Kasi yung binyag ang magpapatawad ng kanyang kasalanan. Baptism is actually our first penance. Our first penance. Ito yung unang nagpapatawad ng ating kasalanan. At ikatlo, sa binyag, namamatay tayo kasama ni Kristo. Namamatay tayo sa luma nating sarili. No? Ngayon, tingnan na lang po natin yung ilang mga yung sa libing maikli na lang po ito, idudugtong ko lang, no? Kasi baka matakot kayo, no? Actually, kung marami tayong mga pews, papracticein natin, no? I-imagine natin na nakikita tayo. Pagkatapos pong buhusan ng tubig, anong ginagawa ng pare? Anong ginagawa? Nilalagyan ng, langis. Langis, no? Riley, anong masasabi mo dun sa langis na ginagamit natin?
Anong amoy? Ng paa. Hindi, ng langis. Mabango. Mabango. No? Ang tawag po dun sa langis ay krisma. At yung krisma, talaga pong langis na nilagyan ng pabango. Langis na nilagyan ng pabango. Kaya napansin niyo po, kapag nagbibinyag kaming mga pare, no, nangangamoy. Ang amoy po ng langis natin ngayon ng krisma ay amoy rosas. Naamoy niyo? Napansin niyo? Naku, hanggang matapos yung araw ng linggo, amoy rosas pa rin yung mga kamay namin pag nagbinyag kami. No? Bakit? Sapagkat una, ang bukasyon ng bawat Kristiyano ay maging halimuyak ni Kristo sa mundo. To be the sweet odor of Christ in the world. Amuyin nyo nga po yung katabi ninyo. Amuyin ang katabi. Amoy binyag pa ba yan? Amoy krisma pa ba yan? No? Amoy krisma. Amoy digmaan na. Amoy digmaan, no? Amoy digmaan. Hindi ko na kayo ibubuko, no? Hindi na. Ang kasalanan ng nagpapabaho sa Kristiyano, no? Ang Kristiyano sa kanyang kabutihan at kabanalan nagiging halimuyak ni Kristo sa mundo. No? At yung paglalagay ng langis na krisma, pansinin ninyo, no? Lahat ng nilalagyan ng krisma nagiging katulad ni Kristo. At ipinapahiram ni Kristo yung kanyang pangalan, kaya tayo'y nagiging Kristiyano. At sino po ba ang binubuhusan ng langis? Sa lumang tipan, mga pari, mga propeta, at mga hari. Hindi ba ganyan tayo sa pamamagitan ng binyag? Tayo ay nagiging hari, pari, at propeta. Nakikisali tayo sa pagiging hari, pari, at propeta ni Kristo. No? Si Jesus din, nilukuban ng Espiritu Santo. Kailan nung siya ay bininyagan? Di ba bumaba yung kalapati? Dito mahirap bumaba yung kalapati, mamamatay, no? Mapupugutan ng ulo, no? Kaya nandun yung kalapati, no? Andun, no? No? Ano yung naging misyon ni Jesus nung lumukob sa kanyang Espiritu Santo? Siya yung Kristo. 3. Preaching, healing, and liberating. At ganun din tayo na pinahiram ng pangalan ni Kristo, tayo rin mayroong misyon na ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin, maging sanhi ng paghihilom, maging sanhi ng pagpapalaya sa masamang espiritu. So, pagpapahid ng langis na krisma, mabangong langis. Pagkatapos na ipaliwanag ko na, susuotan ng puting damit. Alam niyo po dati, yung puting damit, isusuot nila ng buong linggo. Oh. Ganyan ang itsura nila. Pero mga makabagong na po yan, no? Sila yung mga miyembro ng Neo-Catechumenate. Ganyan po ang itsura. No? Buong linggo, kaya nga po, eto nakalagay dyan. No? Yung susunod na linggo, suot-suot pa rin nila yung alba. Ang tawag po dun sa susunod na linggo ay Dominica in albis deponendis. Pag sinabi kasing alba ay yung puting damit. No? Puti. No? Puti. No? So, the Sunday that they wear the albs. No? So, napaliwanag ko na po kanina na ano yung kahulugan ng pagsusuot ng puting damit. Hinubad nila yung dati nilang pagkatao. Pagsuot ng puting damit, isinusuot na nila si Kristo. Hindi ba sabi ni San Pablo yan? For to me, to live is Christ. Everything else is rubbish. No? To live is Christ. No? Ayan. Sumunod po ay yung lighted candles. No? Lighted candles. Ano po ang sasabihin dun sa binyag? This light is entrusted to you to be kept burning brightly. These children of yours have been enlightened by Christ. They are to walk always as children of the light.
May they keep the flame of faith alive in their hearts. So, ilaw ni Jesus. Napansin niyo saan galing yung ilaw? Sa Paschal Candle. O, balikan natin uli yung Easter Vigil. Naalala niyo po kung anong nangyari ng Easter Vigil? Di ba lumabas tayo lahat doon sa kalsada? Kahit ang daming pintuan, pagpasok natin, ang ginamit lang natin yung pintuan sa gitna. At may nanguna sa atin. Sino yung nanguna sa atin? Yung kandilang pangpasko. Ano po kahulugan nito? Anong kahulugan nito? Di ba yung mga Israelita, nung naglalakbay sila patungo sa lupang pangako, pag madilim, ang gumagabay sa kanila, the pillar of fire. Pero tayo, bilang bagong Israel, kaya pagpapahayag to ng pananampalataya, ang nangunguna sa prosesyon ay yung kandila na sumasagisag kay Kristo. Pansinin ninyo, kaya iniinsensuhan yan pag Easter. That is Christ the light. Hindi lang yan ordinaryong kandila, sagisag ni Kristong muling nabuhay. At siya ang mangunguna at magbibigay ng direksyon sa buhay natin. At yun din yung kahulugan ng sinisindihang kandila hanggang makarating tayo sa buhay. Kaya yung kandilang yan, mahalaga, no? Ewan ko po kung inabot niyo na mas malaki yung kandila. Kaya po ibabalik natin yan, bigger candle, kasi yan dapat yung kandila natin buong buhay. Pag kinumpilan ka, yan sana yung sisindihan mo para panibaguhin yung pangako mo nung bininyagan ka. Kapag ikakasal ka, yan sana yung kandila doon sa tabi mo eh. Dati kapag magmamadre, magiging pare, dala mo yung kandilang yan pag nagprosesyon. Hanggang mamatay. Bago ka mamatay, sasariwain mo yung binyag mo, sisindihan yung kandilang yan. At pagharap mo kay Jesus, yung kandilang to, hihipa na niya. Kasi siya, kaharap mo na yung ilaw. Dala-dala natin yung ilaw ni Kristo, minsan umaandap-andap, minsan naghihingalo, pero nagiging tanglaw natin at ng mga tao sa paligid natin. Alam niyo po, nung panahon ni Constantino, para parangalan ang mga Kristiyano na bagong binyag, nagsisindi ng mga sulo sa buong syudad. Kaya lumiliwanag ang buong syudad dahil sa mga sulo na parangal sa mga Kristiyano. No? At pagkatapos nito, pansinin ninyo, nalimutan ko, no? Galing sa lectern, pupunta sa baptismal font, no? Para sa liturhiya ng binyag. At pagkatapos sa baptismal font, pupunta sa altar. No? Para ipaalala sa atin nung koneksyon ng binyag at Eucharistia. It is the Eucharist that crowns the initiation process. No? That crowns the initiation process. Tapos anong gagawin natin doon? Dadasalin yung Ama namin. Napansin niyo po, pinayagan tayo na nakataas din ng kamay kapag Ama namin. Di ba itinama yan ng mga obispo natin? No, na kapag Ama namin, pwede rin na nakataas ang kamay kung gusto ninyo. Anong paliwanag niyan? Hindi nyo nilalabanan yung pare. No? Gusto ko rin yan. No? Hindi yun ang ibig sabihin. No? Kasi ang Ama namin, ang unang panalangin na ibinigay sa atin nung tayo ay bininyagan. At kapag binibinyagan tayo, nakikisalo tayo sa pagiging pari ni Kristo. At ang pari, ano ang pari? Ang pari, paano natin isinasabuhay yung baptismal priesthood natin? Ipinagdadasal natin ang buong simbahan at ang buong mundo. No? So pagkatapos ng Ama namin, meron ding panalangin sa mahal na ina. Ipagkakatiwala yung mga bagong binyag na bata sa makainang pagkalinga ng mahal na ina. Tapos may pagbabasbas ng nanay, pagbabasbas ng tatay, pagbabasbas ng lahat. Di ba napakaganda po ng binyag?
At bago matapos yung binyag, ibibili ng pare, darating yung takdang panahon, yung mga batang bininyagan natin, tatanggap ng unang komunyon at kumpil. Dadalhin ninyo sila dito sa simbahan. Ngayon, pagod na kayo, no? Baka yumao na tayong lahat sa pagod, no? Tatapusin ko na, dadalhin ko na kayo sa libing, no? Dadalhin ko na kayo sa libing. At sana ay wala pang ililibing sa atin, no? Matagal na panahon, no? So, sabi ko kanina, yung sinagisag sa binyag, nagiging totoo, nagiging ganap sa pagyaon ng isang Kristiyano. At sa pagyaon ng isang Kristiyano, pansinin niyo po, ito'y hindi lang kamatayan, no? Paghahanda sa kamatayan. Kaya ito daw po yung hinahanap ng mga lumilipat ng ibang relihiyon. Kasi sa relihiyon natin, hanggang mamatay, nakikilakbay tayo. Napakaganda nung paano nagsisimula. Ang tawag po dun sa viaticum, yung komunyon bago mamatay, viaticum, ibig sabihin, via tecum. Companion in the journey, with you on the journey, with you on the way. Sa Tagalog, pabaon sa pagpanaw. Hindi ba sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumakain sa aking laman ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It is the promise of everlasting life. Kaya nga, tinatanggap natin ito at ito yung baon natin papunta sa buhay na walang hanggan. Viaticum. Pagkatapos po ng viaticum, kapag naghihingalo, commendation of the dying. Ang ganda po ng mga dasal dyan. Go forth, Christian soul. Pero napakahirap po para sa pare. Ang hirap magdasal. Ako po, nung pinuntahan ko yung nanay ko, ang hirap pala kapag kamahal mo sa buhay. Kaya madalas ay hinihiling namin na kapatid na pari yung... Pero ako yung pumunta sa nanay ko, tinawag ako, pumunta ako sa ospital. Mahirap, no? Kung hindi tayo kakapit sa pananampalataya, masakit yung mga salita. Pero kapag lilingunin mo, nagbibigay din ng pag-asa. Commendation of the dying. At pagkatapos, pansinin niyo po yung simula lang po, no, ang ipapaliwanag ko para po ipakita sa atin na yung paglilibing sa yumaong Kristiyano ang kaganapan kung ano yung nangyari sa binyag. Ito po hindi natin masyadong ginagawa sa Pilipinas, pero napakagandang tradisyon na bago magsimula yung misa, sa pagtanggap ng bangkay, the reception of the body, meron pong tinatawag na placing of Christian symbols. And they are actually baptismal symbols. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung binyag mahalaga, ito ay aalingaw-ngaw hanggang sa kamatayan. Tingnan niyo po ano po yung unang gagawin? Yung ataol na nakasara, wiwisik ka ng tubig. Sasabihin, in the waters of baptism, halimbawa, Pedro died with Christ and rose with Him to new life. May he now share with Him eternal glory. You see the connection? In the waters of baptism, you died with Christ and you rose with Him to new life. And now, that what was signified in baptism will come to reality in death and in our entry to eternal life. Naalala ko lang, no? Andito na si Bernard. Ayan, no? Kasi nung, si Jermel ba to? Jermel. Hindi kamukha ni Jermel, no? no. Noon pong namatay yung tito ni Jermel, ay pinost niya sa Facebook. No? Si Tito Edwin ba? Edwin, no? Tito Edwin. Ayan, tito mo rin yan, ano? Dito, asan na? Tito mo rin, tsaka ni Mark ba? Hindi. Sino pa pinsan mo? Si J.A. No? Tito din. Hindi yata binasa ni
anong tawag dito, ni Bernard, bumati, happy birthday po. Pero alam niyo po, sabi namin, alam niyo si Bernard, theologian talaga yan. No? Kasi totoo po yun. Kapag namatay tayo, pwede namang happy birthday. Kasi ang tawag nga po ay dies natalis. Our birth to eternal life. Transitus. Our transfer, our transition from life here on earth to life in heaven. Kaya si Bernard, theologian yan talaga. No? Hindi niya dapat binura yun. No? Tapos po, no? Makatapos wisikan. Ilalagay yung Bible or Gospel book. In life, Pedro cherished the Gospel of Christ. May Christ now greet him with these words of eternal life. Come, blessed of my Father. Tapos ilalagay yung krus. Di ba naalala nyo, nilagyan ng krus sa noo? Sa unang pagkakataon na nakita ng pare, yung yumao, lalagyan ng krus sa noo? Lalagyan ng krus sa noo? Mas kung nakakatakot pala yun. Paano kung simangutang ka nung paglagay mo ng krus, dumilat, no? In baptism, Pedro received the sign of the cross. May he now share in Christ's victory over sin and death. Yun pong sinagisag sa binyag, nagiging realidad sa pagyaon ng isang Kristiyano at paglipat niya sa buhay na walang hanggan. Paglipat niya sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa huling pagpapaalam, inuulit-ulit natin ito. Magkikita-kita tayong muli sa piling ni Jesus. Paalam sa iyo kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng poong may kapal. Tapos sasabihin natin, sa paraiso, magkikitang muli tayo. Samahan ka ng mga anghel at mga santo. Kaya po sa mga monks nga po, kapag namatay, pagdating doon sa monasteryo para iburol, ano pong gagawin? Ililibot muna siya doon sa buong monasteryo para balikan yung naging buhay niya sa lupa. Hindi ba ganyan din po ang tawag dapit? No? Di ba sinusundo sa bahay? Tapos may prosesyon papunta sa simbahan. Tapos pagkatapos sa simbahan, papunta sa libingan para balikan yung naging paglalakbay sa lupa patungo sa talaga nating bayan. Samahan ka ng mga anghel at mga santo. Kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos. Amen. Kaya nga po, yung kamatayan, may sumisibol na pag-asa. Hindi tinatapos ng kamatayan ang pag-ibig. Love is stronger than death. Kaya nga ang tawag din natin ay sumakabilang buhay. Kaya nga, buhay na walang hanggan, paglipat sa buhay na walang hanggan. Okay, hihinto na ako, pagod na tayong lahat. No? At para po hindi mapabilis yung paglipat natin sa buhay na walang hanggan, yan po ang topic natin sa Praise and Worship sa October, no? Kaya kasabikan po natin yan. Ano? Ngayong September, Parangal kay Maria, sa October, tungkol sa pagharap natin sa kamatayan at pag-alala natin sa mga yumao nating mga mahal sa buhay. Kasabikan po natin yan. Ano? Mag-make up po kayo para kung paano pong gusto nyong itsura sa loob ng ataol, no? Kung gusto nyo, nakangiti kayo, parang natutulog lang, no? Sige po. Doktora, no? Pwede nyo na po silang paihiin, no? May dala, no? Palakpakan po natin si Doktora Pumanes. Nag-uniforme rin ho ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Father Jack, for this opportunity. Ako po si Doktora Pumanes,
Kapatid po ako ni Dr. Shelo, yung nagpe-prepare po sa mga bata for the catechism. At saka First Communion. No? Naririto po ako upang ipakilala sa inyo itong isang proyekto na ginagawa ngayon ng Diabetes Philippines, yung Act Now for Diabetes. Ang malawakang pag-screen po ngayon na ginagawa ng Diabetes Philippines ay para po sa CKD or sa chronic kidney disease. Okay? Bukod po sa hypertension, sa tuberculosis, mataas na cholesterol, sakit sa puso, ang napapansin po namin ay lumalaga na po at tumataas ang incidence ng chronic kidney disease. So, ang chronic kidney disease po ay isang kondisyon na bumabagsak ang function ng kidney po dahil unang-una, dahil habang tumatanda po tayo, part po yan ng wear and tear ng ating katawan. Ang isa pa pong dahilan ay dahil sa unhealthy lifestyle natin, yung mga kinakain natin, masyadong maalat, masyado pong yung ating pong tubig na iniinom ay hindi sapat. Tapos yun pong mga sakit na nakukuha natin habang tayo nagkakaedad, kagaya po ng hypertension at saka diabetes at saka yung pag-inom ng gamot kagaya po ng mga analgesics, yung mga para sa mga rayuma na lalo pa kung walang payo ng doktor. No? So, ang project pong ito ay ini-introduce po for mass screening. Ibig sabihin, hindi lang po yung mga adults ang pwedeng i-screen, kasama po dito pati mga bata. We can screen anybody. Ang kailangan lang po, wala po kayong gagastusin, hindi po nyo kailangang mag-fasting, kailangan lang po ng konting oras, no, para po sumagot ng screening questionnaire. 9 questions lang po yun tungkol dun sa history ninyo. And then, magbibigay po kayo ng sample ng inyong wiwi. So, wala pong kukuning dugo sa inyo, magbibigay lang po kayo ng sample ng wiwi, and then right there and then, may test strip po na ilalagay dun sa inyong ihi, and then makukuha po yung interpretation within mga 2 to 3 minutes. Tapos may kaakibat po yon na evaluation ng doktor kung ano yung gagawin, just in case po na maklasify po yung function ng inyong kidney ayon po dun sa test strip. Ano po yung minemeasure ng test strip? Yun pong dami ng protina na lumalabas po sa kidney. Kasi measure po yun kung anong stage na po yung inyong kidney ailment kung sakali man pong abnormal siya. So, ito po yung kodigo, no? So, depende po kung ano yung lalabas dun sa test strip na ididip po, no? Makikita po agad yun kung gaano karami yung protein na ini-spill po sa urine. So, ito po ay libre. Binigyan po kami ng kit good for 25 lang muna kasi hindi po kaya ng maramihan sa ngayon kasi wala po kasi kaming tauhan, pero ang proposal po ni Father Jack is to have this project in coordination po sana nung health ministry natin. So, ako po sana ay kumakatok sa inyo kung especially dun sa ministry natin na related sa health concerns, kung pwede pong makipagtulungan para po dito sa ating screening. So kayong mga bata po, pwede rin kayong magpa-test. Actually, maganda nga na ma-test din kayo kasi marami na kaming nakikita po ngayon na kabataan na may kidney problem na rin. No? Ang generation po ng mga bata, ang lalaki nila. At saka medyo tumataas na rin po yung kanilang blood pressure, medyo marginal na rin yung kanilang uric acid, yung blood sugar, at saka cholesterol. So, we would like to intervene early.
part lang po ito ng aming advocacy para sa isang malusog na pamayanan. Balak po sana ni Father Jack, baka later on, magkakaroon ulit tayo ng repeat nung lecture about diabetes and about healthy eating, yung proper nutrition po. Kasi karamihan po sa ating mga sakit, kagaya ng high blood, diabetes, cholesterol, uric acid na mataas, yan po ay kasama at naaapektuhan po ng unhealthy eating. So, yun lamang po. Gusto ko rin pong magpasalamat, Father Jack, for allowing this project. At parang pinagtiyak din naman ho ng pagkakataon kasi po ang aking specialty po ay family medicine. So, ang aming unit of care po ay family. So, kami po yung specialty na nag-aalaga sa pamilya po from womb to tomb. Yun po. So, magkakaroon po ng information dissemination at sana po magkita-kita tayo. Live healthy, live well. Salamat po. Thank you po. Kaya po si Doktora naka-baptismal garment din siya, no? Bilang tanda. So, ang usapan po namin, pwede po nating simulan sa mga ministries, no? Yun pong gustong mag-undergo, magpalista lang po sa coordinator. Tapos, Doktora, mag-a-assign na lang po tayo ng day na magdadala dito ng urine sample. Dito ba nila dito po kailangang, or ibibigay na po natin yung bote? Okay po. So magbibigay po tayo ng instructions, magpalista po sa coordinator, and then we will give the date kung kailan po yung sampling. No? Di ba po madali lang, lalagyan lang ng strip, malalaman nyo na. No? So may precautions na tayo. Meron lang fill upan na maliit na form. No? So, yun pong gustong mag-undergo ng tests, no? Ay magpalista sa mga coordinators. No? And then, pagkatapos po natin ay ibababa na po sa mga barangay. No? Ang ating SSDM at ang ating Nancy Binay team, no? Yung ating barangay liaison ay tutulungan tayo para maghikayat ng mga tao. Tulong na po natin ito ng simbahan at ng PGH para po mas maging makahulugan yung paglalakbay mula sa sinapupunan hanggang sa libingan. No? Okay po tayo, no? Maraming salamat po sa inyong oras, no? Maraming salamat. Once a month lang po ito, no? Hanggang matapos natin lahat. Yung pong susunod, pagkatapos po nung next month ay mag-iimbita na po tayo ng mga iba't ibang mga speakers. Father Jenny Diwa, Father Reggie Malikdem, Father J.D. Saldivar, galing pa po yan sa ibang bansa, no? Father J.D. Saldivar, Father Nilo Mangusad. No? So yan po yung ating mga magiging speakers. No? Meron pa pong isang galing sa ibang bansa, Father Jack Arada. No? So iimbitahan po natin sila para pamunuan tayo sa ating conferences. No? At so maraming salamat po muli, no? Salamat po muli sa inyong pong pagdalo. Sana po naging makahulugan, makadagdag sa pag-intindi natin, pag-unawa, no? Uwing-uwi na yung mga bata, no? Pag-unawa sa atin pong mga pagdiriwang ng liturhiya, no? Okay, magdadasal na tayo. Si Riley halika dito. Baka na mahiya. Nahiya na. O sige, tayo na. Tayo na tayo. Ang lalaki nyo na, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Father J.D. and I will give you the final blessing. The Lord be... Father. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You may now
Rest in peace. Thank you po. Ingat po sa pag-uwi. Bye-bye po. Mag-ingat po sa